Ito po ang tamang paraan para ma-monitor natin ang mga pendings dito sa ating store. Once natapos ng mamili ng shirt at design sa customer, pwede na po natin hingin ang payment ni customer. Sa ating customer work order, ilalagay natin dito ang items ni customer at kung anong consumables ang gagamitin, quantity ng bawat items, magkano ang presyo ng bawat isa, total amount, at kung magkano ang binayad ni customer. Ilalagay din natin sa itaas na parte ang date at time. Then after nito is need natin pa-fill upan kay customer yung part na need ng customer details tulad ng name nito, number, and signature. Need din natin hingin ang feedback ni customer sa nangyaring transaction. Sa gitnang part ng ating customer work order ay meron tayong claim stub na pwede nating ibigay kay customer and isusulat dito kung kailan ang pick-up date at time, sinong nag-assist dito, and kung ilang piraso ang in-order ni customer. Sa pinakadulong part naman ng ating KDC, ay ang part kung saan natin imo-mock up ang design ni customer. Ilalagay dito kung anong design ang napili ni customer, kung anong consumable and magagamit sa design, and kung sino ang graphic artist nung araw na yun. Itong mock-up part is ilalagay natin kasama ng items ni customer sa ating pending area at ibibigay kay graphics once natapos na ang nauna nitong pending. Need natin ilagay sa whiteboard ang orders ni customer para ma-monitor natin kung ano ang mga pending orders na mayroon tayo dito sa store. Pagtapos na sa naunang pending si graphics, pwede na natin ibigay sa kanya itong pa-orders natin at siya na ang bahalang gumawa ng design ni customer. Once natapos na si graphics sa printing ng design is ipoproceed na natin ang orders for production. Pwede na natin tiklupin and mga orders ni customer at ilagay ito sa plastic. Kung wala pa si customer para pick upin ang items ay pwede natin siyang ilagay muna sa ating pending area basta't lalagyan natin ito ng pending label para mas madali itong hanapin once na nandyan na si customer.